So magre-review lang tayo. Ganito yung mga type ng questions na makikita nyo sa exam. Maaring ito na yon, but hopefully hindi ito yon. So meron lang akong 1 to 20 question na nagsasummary ng prelim term natin. So para makita nyo rin kung ano yung i-reviewin nyo. Ganito yung mga type ng mga questions na suot ko na nga. Ganito yung mga type ng questions na asahan natin. Okay? So for example, very basic questions lang So which of the following libraries is primarily used for data manipulation and analysis? Letter A, data manipulation. Mali na agad si Manyago na isa. Okay, so review lang to, So, ganito lang, sabi ko nga attention to details. Although may nakita kang analysis, pwede din naman sa NumPy, Pero ang NumPy kasi hindi niya kayang kaya niya mag-splice ng data, pero hindi niya kayang mag-manipulate. Kaya din in a way, pero kung titingnan mo yung comparison ng dalawa, in terms ng data manipulation, mas maano yung pandas. Okay, definitely hindi stat. Kasi specifically for statistics. Sir, ano yung sklearn? Hindi. Scikit-learn, ginagamit yan sa elective 2. So, mamahalin nyo ang sklearn next sem. Okay, may in love kayo dyan. So, pangalawa. So, pag meron daw akong, in-execute ko tong command na to, so, paano ko i-display yung first 5 rows? Okay? So, automatic kasi kahit hindi mo siya bigyan ng parameter, so, bibigyan ka niya ng 5. Okay? Yung iba, ito yung sinasagot, ay, ang indexing ay 0. Di ba? So, hindi ganon. Kung ilan yung binibigay mo sa kanyang parameter, yung sample naman, hindi naman siya first 5 eh. First, random. Okay? Yung tail, definitely sa hulihan. So, pag sinabi mong DF head, kahit wala siyang parameter, so, lagi siyang 5. So, ito. 20 questions lang to bago ako mag-lecture. So, pag gusto mo na i-calculate yung column ng age, aling ko man yung gagamitin ko. Okay? So, mag-eliminate ka. So, definitely hindi na to. Kasi lahat i-average ko to eh. Tama. So, mag-process ka lang ng elimination. Definitely, hindi ko na din to gagawin. Kasi syntax error yan. Hindi ko alam kung syntax error, pero hindi ganyan. So, definitely, hindi ko din to gagawin. Wala naman akong function na average eh. So, ang matitira ko na lang is A. Okay? Tapos, iba pala yung sagot sa, sa susunod. So, yun yung matitira. So, yan. So, dfmin. Ito, naka-upload din to sa dun sa GitHub natin. Hanapin nyo na lang sample questions. Pagka-open nyo nung elective, 3 folder, isang lecture notebook, isang supplemental files, tapos sample question. Kung gusto nyo lang naman. Kung ayaw nyo siyang i-view, i-upload ko yung recording natin, edi yun. Ito. So, paano ko daw i-check yung number ng non-values? Paano? Alin dyan? A, B, C, D. Pwede yung is null, kaso bibilangin mo pa eh. So, isasa mo na lang. Okay? So, ibig sabihin, yung is null tama din. Kaso bibigyan kanya ng data frame. Ang sabi kasi dito, number of missing value. Immediately, gusto ko na makita yung number ng missing values. So, ang gagawin ko na lang, df is null, sasamahan ko ng summation. Nagigets? So, ginagawa naman natin yan eh. How about this? So, kung meron ka daw ganitong code, 1, 2, 3, 4, 5, numpy array, tapos nag-execute ako ng print data 1 to 4, alin matitira? A, B, C, D. Ano matitira? Nag-print ako ng data frame, 1, 2, 3, 4, 5.
So, 0 to 0, 1, 2, 3, 4. Oh, anong sabi? Okay. So, again, exclusivity. So, kung ibe-base mo sa exclusivity, 2, 3, 4 lang. Sabi mo, mag-umpisa ka index 1, tapusin mo ng 4, hindi kasama yung 4. So, tandaan yung mga ganong concept, ano? So, pwedeng isagot nung iba ay 1 to 1A, which is wrong. Okay? Kasi mag-uumpisa ako ng index 0. Remember, ito ay numpy array. Ayun, no, very obvious, oh. Numpy array. So, next. So, pag daw ganito yung gusto kong gawin, ganito lang sinasabi niyan. Paano ako makaka-create ng data frame na may columns na AB, na may values ng 1, 2, tsaka 3, 4. Sa inyan lang. So, ganyan yung mga question natin, ha. So, yung A ba, pwede? Palagay ko pwede. Ibig sabihin, gumawa ako ng ganitong data, may column ako na AB. Pag nanggaling naman sa dictionary, pwede? Pwede? Pwede din. So, sasabihin ko is pwede to. Ano, both A and B. Kasi out of this, pwede kang gumawa ng specific na data frame na ganito magiging itsura. Okay? Ito yung column ko, A. Tapos is, ang mangyayari lang is 1, 2. Hindi ko alam paano yung arrangement, ano. So, halimbawa 3, 4. Maaring baliktad ako, pero ang point ko dyan is, pwede mong gawin dun sa syntax na dalawa. So, both A and B. Okay? So, nagigets? Ganyan tayo mag-e-exam, ha? Para may preview kayo kung anong aasahan nyo. So, next. So, meron akong gustong i-group by. Ang column name ko is category. Paano ko kukunin yung mean? So, context clues. Hinihingan ka na nga ng ano eh. Hinihingan ka na nga ng group. So, isipin mo, may group by. Tama ba? So, balik tayo sa elementary days natin. Diba tinetrain tayo ng English teacher natin na may topic tayong tinasabi na context clues. Okay? Nasanay kasi kami sa generation namin. Ewan kung applicable pa rin sa inyo nung elementary days, ano. Pag nagsosolve kami ng problem, required na lagi mong sulatin what is given. Siguro na naranasan nyo na rin yun, ano. What is asked? Ano, tapos meron pang tinatanong. Ano, tapos tinatanong pa kung ano yung method na gagamitin mo. So, nung nag-engineering ako, hindi ko na-value before nung elementary days. Bakit ba kasi tinuturoan pa kami nung teacher what is given, what is asked, which is nagagamit din sa sa lahat ng problems ng engineering. Kasi kung hindi malinaw sa'yo sa umpisa pa lang kung ano yung gusto mong isolve, through questioning yourself, mahirapan ka mag-solve ng problem. So, parang sa research din, bakit ba ako nagre-research? Ano ba yung gusto kong isolve na problem na nakikita kong hindi pa siya nasosolve ng mundo? Okay? So, attention to details lang. Yun lang siguro may ipapayo ko. Pag nakita mo ng may group, mag-expect ka may group by na. So, alin ang magiging sagot ko dyan? So, ito, syntactically mali. Hindi ako nag-group by na diretsyo ng mean. Okay? DF mean category. Ibig sabihin lang nito, ginagawa kong mean yung column na category. Ang gusto ko may group by. So, possibly, so letter B. Okay? So, i-check natin. So, possibly lang. Okay? So, letter B. Okay, next. Yan. Pag binigyan kayo sa ganyan ng, ganyan yung given sa exam. So, meron akong code. Meron akong, nag-import ako ng Panda. Gumawa ako ng column A na may none. Ibig sabihin, walang value. Not a number. Then, meron din akong B none at saka for 6. Pag i-execute ko yung data frame, then i-drop NA ko, ano matitira? Drop NA. Ano ibig sabihin ng drop NA? Napaka-brutal. Lahat ng may none, i-drop ko na. Kasi wala naman akong specific threshold eh. So, anong matitira? A, B, C, D. Okay, tama. So, ang matitira lang is A. So, sir, bakit naging A? Kasi kung i-graph mo nga to, halimbawa, ito yung AB, 1, 2, 3, N. So, halimbawa is 4, N, 6. So, ibig sabihin, idadrop ko siya.
lahat ng may none. So, ibig sabihin, AB 14 lang. Nagigets? Okay? Although wala kayo sa Google Colab, dapat may ability kayong i-imagine kung ano yung mangyayari. Ibig sabihin, naiintindihan nyo siya. Okay? So, next. Ito. Meron akong numpy array na 1, 2, 3, 4. Paano ko i-square lahat nung nandun sa loob? Ito, pwedeng i-square. Pwede mong i-square pag i-multiply mo sa sarili mo. Meron ba tayong np.power? Yes. So, ibig sabihin lahat. Okay? So, ibig sabihin, pwede ko siyang gamitin lahat. All of the above. Okay, next. Ayan, medyo dumadami na yung code. Kung gagawa daw ako ng data frame na ganito, paano ko i-select yung column as a data frame, hindi siya series. Kasi usually, pag pumili tayo ng isang column, lumalabas series, ano? Paano ko gagawin na magse-select ako ng isang column, pero ang projection natin is data frame, hindi siya series? Definitely, hindi to. Series yan eh. Sir, df.age. Sir, syntactically ay mali yan. No, tama yan. Diba? Pwede ko kayong bigyan ng ganitong option kung ayaw nyo square bracket. Tama. Sir, df.loch. Bakit mali to? Ba't mali to? Wala naman akong index na age. Meron ako'y column na age. Kasi ganito yung mangyayari dyan. Name. So, ito yung age. Tapos ito yung salary. Okay? Sa tabi, meron akong 0, 1, 2. So, ibig sabihin, mali na to. Wala kasi akong index. Remember, ang priority ng LOC is column kapag walang colon. Tama? So, ibig sabihin, syntactically error. Pag sinabi kong df age, okay, maseselect ko yung age, pero series. Kapag binigyan mo siya ng dalawang square bracket, ipoproject niya siya as data frame. Ibig sabihin, 2-dimension. Remember, ang concept ng data frame is 2-dimension. Ano? So, kung titingnan mo to, gumagawa ako ng 2-dimension na merong age. Pag ginawa mong ganito, halimbawa, type, df, square bracket, at saka age. Bawa, age yan. So, ba, nag-command ka sa Python, type, age, dataset. So, if I project niya yan as data frame, hindi series. So, tandaan, dalawa lang. So, question doon. Although hindi ko siya tinuro, pero kung naiisip mo na 2-dimensional ang data frame, magigets mo kung ano ibig sabihin ko. Okay? So, hindi lahat binibigay ng teacher. So, binibigyan namin kayo ng chance to discover for yourself. Kasi kung ituturo namin lahat, nasa ng glory para sa inyo. So, kailangan discoveryhin nyo para sa inyo. Para masabi mong, ginawa ko to. Ginaid lang ako ni sir. Pero it's all me. Okay? So, ganon. So, next. So, nangangalahati pa lang tayo. Ano daw magiging output nito kapag pinag-multiply ko yung A at saka B? Dot. Ibig sabihin, real matrix multiplication. Pasok. So, anong magiging ruling natin pag ganyan? So, may array ako sa taas na ano itsura? 1 by 3. Sa kabila ay ano daw? So, pag pinag-multiply ko daw, halimbawa yung dalawa. So, meron akong 1 by 3 at saka kung ano man yan. Parang may mali ako dito sa given. Dapat kasi yung isa is pababa yung projection. Dapat yung isa, sorry, mali yung projection ko. Dapat yung isa is 3 by 1. So, imagine mo tong 3 by 1 pero mali yung code, So, i-correct ko. Kasi hindi mo pwedeng i-multiply ang 1 by 3 sa 1 by 3. Cannot be. So, kung may idea ka, halimbawa, i-multiply natin 1 by 3, imagine nyo to, 1 by 3 to, tapos ito 3 by 1. Imagine nyo lang, mali yung code. So, unang-una, pwede ba nating i-multiply? Yes. Nagmamatch yung aking column dun sa row ng isa. Anong projection na magiging sagot? 1 by 1. So, ibig sabihin, isa lang. Ama. So, ano magiging sagot? So, malamang titingin ka lang sa isang number, definitely hindi na to.
Tama. So, saan ka lang titingin? Definitely, hindi na rin to kasi two-dimensional na siya eh. So, pipili ka ng 32 at saka 32. Alin sa dalawa? B or C? May print ako. Kung wala akong print, eto. Ay, pinrint ko eh. Eh di ito. Okay? So, ang mangyayari dyan is 32. Medyo tricky yung tanong. Kung titingnan mo. Remember, meron akong print. Kung huminto lang ako sa result, halimbawa, walang print dyan, kunwari. Sinabi ko lang dito is result. See ako. Ay sabi ko, printed eh. Remember, pag pinrint mo ang array, tinatanggal niya yung mga square bracket. So, ang sagot natin is 32. Attention to details. Pinrint ko siya. Okay? So, next. Next. Ayan. So, same. Ano yung magiging shape? Ito, malinaw na to. Meron akong, ito. Ito ay 2 by 3. Then, meron ako ditong 3 by 2. Ano yung magiging shape ko ng sagot? Yes, 2 by 2. Sa huli yan. No? Gusto niyo pag-solvin ko pa kayo manually nung sagot? Hindi na. So, shape na lang. So, remember, pwede tayong mag-dot multiply pag nagmamatch yung row versus column, then ang magiging sagot natin is yung outer. Ang magiging sagot ko dyan is 2 by 2 yung shape. Okay? Malinaw? Okay, next. So, tayo nagre-review lang ha. Ayan. Paano ko daw i-merge df1 and df2 na kinikip ko yung name ng ID. Tapos, only rows with matching IDs in both data frames. Outer ba? Left? Right? Or inner? Keeping only the rows with matching ID. Ibig sabihin, napaka-strict niya. So, saan tayo? Generally, pipiliin ko ay? Anong pipiliin ko? Kaya mahiya, okay lang magkamali. Hindi ito graded recitation. Okay? So, ibig sabihin, inner. Strict nga eh, keeping only the rows with matching ID. Hindi ko masabing left and right. Hindi naman sinabi sa code ng data frame, kung meron akong code na df1 yung mauuna, at saka df2, maaaring isa sa left and right tama. Ay, gets ba? Eh, wala naman akong binigay na code sa inyo. Alin yung nauna eh? Alin ang left? df1 ba? Alin ang left? df2 ba? Alin ang right? df1? So generally, kahit pagbaligtarin ko yan, kung gusto kong maging strict, yung letter D yung pipiliin ko. Nagigets ba? Kahit walang specific arrangement. So ulitin ko wala akong pinakitang code ng df merge. Kung may pinakita akong code, sasabihin mo ito'y left, sasabihin mo ito'y right. Since wala tayong idea kung nasaan ang left and right, magre-rely na lang ako sa inner join. Kasi kahit mabaligtad siya, same result. Nagigets? Okay? Sir, parang mahirap yung exam. Hindi. Madali lang yan. Basta naiintindihan mo yung mga lecture ko. Ayan. Axis. So, may dalawa akong data frame. Pag kinoncatenate ko sila vertically, ano yung magiging command ko? Concatenate vertically. Vertical. So, ano bang interpretation mo ng vertical eh? Column ba o row? Vertically. Hindi naman sinabing horizontal. Pag horizontally, per column. I-concatenate ko horizontally yung data. So, medyo nalilito tayo sa direction ha. So, pag vertically, ibig sabihin i-add ko siya in vertical form, sa ilalim. Okay? So, ang gagawin ko is yung 1. Vertically, ibig sabihin 0. Pag horizontally, axis 1 per column. Okay? Question? Question mo na. Sir, mali yung sagot mo. Hindi, may sources ako niyan. Nasa libro yan eh. Sir, anong libro yon? Hanapin nyo. Ito. So, ano magiging result kapag outer join yung ginawa ko? Ganyan yung data.
Sir, parang isang number, aabutin ako ng 10 minutes ah. 50 yung number. So remember, kapag ano tayo, kung ano lang may matching na ID, yun lang yung pwede kong i-join. Remember ano? So kung nanamberan ko yan, kung nanamberan ko lang ano, so halimbawa may value ako na ABC. So ito yung nangiging index ko. So meron na akong index automatically 1, 2, 3, 4. Kasi from 1 to 4 eh. So saan ko i-add yung A? So pwede ako may A, tapos may ka-partner ba ako na 1 sa kabila? Malamang none. Kita ko na agad do. Ay di, dalawa pa yung choices eh. So kasunod, nasan yung 2? B. Anong ka-partner dun sa kabila? D. So pwedeng BD. Huwag mo nang tapusin. Kita mo na oh. Ito na yung magiging sagot. Gets? So yun yung sagot, letter A. Hindi mo naman necessarily kailangan tapusin. Sa mga board exam, kung may board exam ang CPE kaso wala, so mga tricky lang yung question pero kahit hindi ka gumamit ng calculator, minsan tricky lang siya. So ang sasagutin ko ay A. Outer join tayo. Ibig sabihin, i-retain mo pa rin yung value kahit wala dun sa kabilang side. Outer eh. Hindi tayo kasing strict ng tinatawag ng inner join. Okay? Kung mapapansin nyo, outer. So next. Last 6. So anong laman ng describe na function? A, B, C, or D? Anong laman niya? Base pag in-execute mo siya. Okay? So tama. So laman niya, stat, count, mean, STD, mean, percentile, tsaka yung maximum. So halos nandyan na halos yung description ng data. So next. So meron tayong mga non-values. Paano mo siya pupunan? Ibo-broadcast mo yung specific value with their respective column means. Respective column means. Ibig sabihin, may blanco ako. Meron akong mga data. Imagine nyo, may mga data ako. Then meron siyang mga none. Paano ko daw papalitan lahat ng none with respect sa mean, lahat ng column? Lahat to ng column, walang specific column. So definitely yung number 1, mali na. Bakit? Kita ko axis 0 eh. Byron na siya eh. Tama. So ganun mag-solve ng problem. I-eliminate mo ay hindi na yung A. Very obvious. Axis 0 in terms ng row. How about yung B? Mali. Mali yung syntax. May mean ako na function pero walang naka-assign na data frame. Nagegets? So dadalwa na lang. Meron ka bang syntax na letter din na mean df? Wala din. So ang matitira dyan is letter C. In place true. Ibig sabihin ng in place true, permanent change sa data frame. Okay? So next. Drop din pero may threshold. Ano ibig sabihin pag merong thresh? Sir, grades namin yan. Thresh. Ulit lang na joke. So paano? Ano ibig sabihin ng thresh? Anong binibilang niya, sabi ko? Bilis niyo makalimot ah. Anong binibilang ng thresh kapag may mga none? Baligtad. Ang binibilang niya is yung not none. Remember, meron tayong thresh dati na 3, 2. Huwag mong bibilangin yung number nung none. Bibilangin mo alin yung not none. Yun yung magiging basis natin ng threshold. Okay? Yung merong ditong mga 5 or 4 na question na ganun-ganon. Ano, kaya yung nandito ay di tama na agad na 4. Okay? So hindi na kayo malugi. So 18. So ano daw ginagawa ng value counts? Pag ina-apply ko siya sa isang data frame. So definitely hindi naman A. Hindi naman tayo nagre-remove ng duplicate eh. Anong ginagawa natin pag duplicate? Unique. Ama, 55,000 yung data ko, for example, ang insurance provider ko lang ay 5. So, i-remove ko yung duplicate. So, yung C, yung B, it counts the number of unique values in the column. Palagay nyo.
C, definitely hindi siya missing value kasi is null siya. Yung D, definitely hindi siya nagfa-find ng min yung numeric values. So, isa na lang matitira. Kaya nga pag sinabi mong value counts, bibilangin niya ilan ang Cigna. Halimbawa, insurance provider ay Cigna. Bibilangin niya ilan lang yung United Healthcare. Ibig sabihin, kinakount ko lang yung number ng unique values, yung instances nila. Then, ang value counts, pag binilang na niya, in descending order ang counting. Parang sinabi mong meron kang group by na naka-descending order in terms ng counting. So, ila ibig sabihin nun? Ito. So, pag gusto mo daw isort, pero gusto mong i-retain yung original value, so anong gagawin mo? Gusto mo mag-sorting. So, sort mo yung specific data mo, ano? Pero gusto mong i-retain yung original value. Anong approach yung gagawin natin? A, B, C, or D. Okay? So, i-assign mo siya sa isang variable para originally, yung data frame mo is hindi mo siya minamanipulate. Pwede ko siyang balikan at the start. Plus, paano pag nag-execute ako ng reset? Ano yung magiging itsura ng data frame? So, yan yung data frame ko, ha. So, ibig sabihin, meron akong specific dito na name. Sa papel nyo, pwede naman magsulat. Pag nalilito kayo. Bawa Bob. Tapos ito ay Charlie. So, ganito yung nakikita kong data frame. So, ito ay 24, 27, 22. Ang index ko ay A, B, C. So, ganyan yung mangyayari. So, anong mangyayari pag in-execute ko yung reset? Ang mangyayari is, meron akong name, meron akong age, meron akong index, A, B, C, same number, then 0, 1, 2. Alin ang katulad? Okay, so ibig sabihin letter C. Letter C. Ibig sabihin, ang dati kong index is ABC. Remember, ni-reset ko siya, ha. Anong nilalagay natin para matanggal itong index? Drop equals true. Para automatic, pag meron, sa reset index, naglagay ako ng drop true, automatic mawawala na to. So, ang matitira lang is itong dalawa. Okay? Nakikita nyo kung paano magiging takbo ng exam natin? Yung one time, big time na exam natin? So, kung nahihirapan kayo sa laboratory, kasi magkaiba ang lab, bawiin nyo sa akin. 60% yung sa akin. 40% yung lab. Kung nadadalian kayo sa lab, okay, basta, since akin naman lahat ng lecture, remember, akin yung 60%. Kung pumasa na kayo sa akin, konting effort na lang sa Kung gusto nyo lang, makasurvive. Pero kung gusto nyo mag-thrive, rather than survive lang, edi galingan nyo na lang. Okay? Question muna. Question? So, i-replay nyo na lang, ha. So, ganyan yung mga type ng ng exam. So, good luck sa inyo next week. Di pa tayo tapos. Inuna ko lang talaga yung review kasi may mga query pa tayong pag-aaralan. Okay, good luck. So, available siya sa basta nandyan lang yan. So, pag makikita mo, lectures notebook, pagka-open mo nung CPE electives 1 to 3, andyan yung sample questions. Okay? Pwede na rin akong gumawa ng sample question para sa midterm. Para ma-advance study. Marami ako actually ganito, pero hindi ko lang siya ina-upload. Ngayon lang. Para naman yung passing rate natin is tumaas. Pag hindi pa kayo pumasa dito, which is in-effortan ko na siya ng todo, hindi ko na problema, ha. Okay? So, balik tayo doon sa baba. So, same data frame. So, mag-e-extract tayo ng specific na data ulit. Tatapusin natin to kung hanggang saan. Then, kung hindi natin matatapos, i-view nyo na lang yung notebook. Okay? So, show me doctors that has a name Smith. So, hindi na numbers yung ating concern. So, ang gusto natin, i-extract ko lahat ng doctors
na merong name Smith. Sir, anong name Smith? Nasa unahan ba? Nasa gitna? Nasa hulihan? Wala naman akong sinasabi, di ba? So, ibig sabihin, it's either ang first name mo is Smith, ang middle name mo is Smith, and ang last name mo is Smith. Damay-damay. Nagigets? Okay? So, sabi dito, ignore cases. So, ibig sabihin, kung i-ignore ko yung case, yung Smith na to is equivalent din sa Smith na maliit. Okay? Ignore cases. Avoid duplicates. Ibig sabihin, kung 5 kaming Renato Maaliw III sa dataset, iisang tao lang kami. Nagigets? So, yun yung ibig sabihin. What is ask? Then, arrange the doctor name in ascending order. Sir, ano to? Dedemo ko to mamaya. Ito, ibig sabihin lang, ito ay settings ng pandas kung gusto mo ipakita lahat ng row. Okay? So, sir, anong unang query natin? Sige. I-execute ko na lang isa-isa. Sir, anong ibig sabihin ng X? Sir, ba't ang daming line? Gusto ko isang line lang. Choice mo yun. Choice ko mag-multiple line. Para maintindihan ko. So, ang unang ginawa natin, lahat ng doktor na merong string na nagko-contains, sir, ano yung STR? String object. Lahat ng string na nagko-contain ng pangalan na Smith, ignore cases. Kahit Jejemon siya, counted. Ano? Capital S, capital M, lowercase I, capital T, capital H. So, kahit Jejemon siya, wala tayong pakialam. So, sabi nga, ignore cases. Okay? So, isa-isahin nyo lang. Ito, part na to ng midterm, part na yan ng midterm kasi lalaking masyado yung coverage. So, i-execute mo lang muna ng paisa-isa. Huwag kayong ma-excite na, na lumabas agad yung sagot. So, kung titingnan nyo yung doktor natin, lahat yan ay Smith. 1,230. Meron tayong doktor na 1,230 na Smith. Na may instance ng Smith. Hindi lang apelido ha. Malay mo, panggitna niya is Smith. So, the next one is sabihin mong, ibigay mo lang sa akin yung unique doctors. So, ang gagawin ko ito. Kopyahin ko to. Ilalagay ko dun sa baba. Sir, bakit nandun na yung X? Ibig sabihin, kasama yung ganitong condition. Naka-assign na kasi sa variable X eh. Tama ba? Ang variable X ko na ngayon is ito lahat. 1,230. So hanggat para bang parang lang to, ang technique natin is nagdi-drill lang tayo. By layer na condition. Bago ko marating yung gold, layer 1 muna, sosolvin ko, then layer 2 until such time makuha ko na yung kung ano mang kinukuha ko, ano mang hinuhukay natin. So sir, bakit ginamitan natin ng unique? Ibig sabihin, kung may kapangalan ka, halimbawa, Matthew Smith. Kung ang Matthew Smith mo is 15, i-consider lang natin as 1. Nagigets? So, kung i-execute ko dito yung unique doctors, ito yung mga unique doctor names na merong mga Smith. Gaya nito, Christina Smith, MD. Nasa gitna yung Smith. Nasa gitna, So, usually, nasa hulihan. So, ito yung mga unique. Sir, ano yung next line? Ito ay numpy array na. Remember, naging numpy array. Kapag nag-execute ka ng unique, nagiging numpy array. Nagigets? Gusto kong i-convert pabalik sa data frame. So, gagawa ako ng z variable, then i-convert ko lang ulit siya sa data frame. Anong magiging data ko? Ay di yung unique Smith doctors, ang column name ko is doctor name, sort values ng doctor name. So, ibig sabihin, ito siya. Okay? Then, pansinin mo, ito yung ibig ko sabihin kanina, hindi niya lahat dinidisplay. Kung titingnan nyo, putol. Ibig sabihin, may data ako in between 228 at 298. Paano mo gustong makita lahat? Yun yung settings dun sa taas. Kung gusto mong makita dito lahat, i-execute mo tong specific setting na to. PD set option display.maxRow equals none. Ibig sabihin, walang limit. Kung gusto mo lang makita, dami niyan. Kaso, ang moral lesson dito, nagiging crowded yung notebook. Kasi ginusto mo to eh. So, execute ko lang ulit from the start, Hindi ko siya gagawin ganyan, pero ipapakita ko sa inyo na pwedeng ipakita mo lahat ng row. What if 1 million yung result? Ay di yung scroll bar mo, napakanipis na.
sobrang nipis na dun sa tabi. So, may point ang Python kung bakit merong dot dot. Ibig sabihin, para hindi siya maging crowded. Ayan, ayaw na mag-execute. Sige, execute lang natin, pa isa-isa. Kasi in-execute ko ng 8 lang ha. Tayo natin. Mga 3 hours siguro to. Okay. Wow. Sana all. Sinin. Jowa. Yeah. Sana all. Sa kanya na. Teka lang, nag-execute ulit ako. So, medyo tumagal. May internet ba ako? Wait lang, baka mawala na ako internet. Meron pa naman. Jowa, sana all. Kaya, execute ko lang ulit. Okay lang yun. Yan ay part ng growing up. Huwag yung ikahiyang may jowa kayo. Okay lang yun. Wait lang ha, ayaw na mag-execute nung ko. Nung dataset. Restarting. Huwag niyong gagawin din yung PD Max Raw, gaya nito. Sobrang dami nung result ko, halos nag-crash na yung nag-crash na yung notebook ko. Kasi madami yung result eh. So, moral lesson, wag niyo na lang gawin, pinakita ko lang. Wag yung gagawin ha. Kaya niyan, nag-crash na ako. So, iraran ko lang ulit lahat. Yan. Okay na ulit. Wag niyong gagawin yun ha. Pinakita ko lang. Pero kung gusto niyo mag-crash yung notebook niyo, edi bahala kayo. Okay? So, balik tayo dun sa mga Smith. Ayan. So, sir, ganito 411. Hindi ko pa rin, sir, makita lahat. Gusto ko siyang i-email kung kanino man. Ang gagawin ko ba, sir? Copy-paste? Hindi, ganito na lang. Pag meron kang ganyang data result, i-export mo na lang palabas. So, pwede mong sabihin ganito na lang, to CSV, halimbawa ay Dr. Smith.csv. Ibig sabihin, yung magiging result ko, ida-download ko na lang as a file para pwede ko siyang gawing attachment sa email. So, halimbawa, i-execute ko ulit siya. Sir, saan mapupunta? Saan napunta? Sa side. Meron dyan. Basta meron dyan. Tayin nyo lang. Kaya save ko lang ha. So, save. Ayan. So, kung gawin mo, ito yung Dr. Smith, i-download mo na lang. So, pag na-download mo na siya, dinownload na namin kahapon, ito yung file. Okay? So, yan yung file. So, pwede kong sabihin, may hinahanap po kayong criminal na doktor. Ito yung mga Smith namin. Medical malpractice. So, ito yung mga Smith namin. Hindi namin alam kung sino dyan. Pero ito yung mga doctors namin na may Smith ang pangalan. Okay? So, ano lang gagawin? To CSV lang. Tapos, bigyan mo lang siya ng file name at saka extension. To CSV. Sir, pwede bang to Excel? Meron pa akong ilalagay sa taas na library kung gusto kong i-convert sa Excel. Pero para sa akin, enough na yung CSV file. So, para sa akin, enough na yan. So, next. So, string naman tayo. So, nagtatapos naman sa Smith. So, ibig sabihin, dapat ang apelido mo lang ay Smith. Bawal ng Smith ang pangalan mo. Bawal ang Smith ay middle name. So, ganito lang gagawin mo. Same din. Pero, i-convert ko muna lahat sa lowercase para maiwasan ko yung casing natin. So, doctor, i-convert ko lahat sa lowercase. Then, nagtatapos lang ako sa pangalan na Smith. So, same result din. Kung anong ginawa ko dun sa taas, mas strict lang tayo. Kanina ay around 400 plus. This time, nasa 388 na lang. Kasi kung nakita nyo kanina, meron tayong Christina Smith, MD.
Nilagay pa niya yung extension sa pangalan niya, ano? So, MD. Sabi medical doctor. So, sample, next. Kung hanggang saan lang abutin yung query natin, ano? Alam ko hanggang 15 ito. Pero try natin. So, pwede mo bang sabihin sa akin lahat ng name ng patient na nag-spend sa mga hospital, kahit anong hospital, ng matagal? Okay? So, ibig sabihin, ang query natin, gusto nating malaman yung mga patient natin na nagstay any specific hospital, patagalan nagstay. Parang ganun lang. Sino yung may pinakamatagal na nagstay sa hospital? So remember, meron tayong column na they spent, kinumpit na natin before. Tama. So ibig sabihin, sabi niya, hindi lang nakasulat, pero ang ating condition is yung may mga cancer lang. Sinong matagal na nagstay sa hospital na merong cancer? So bibilangin natin yung medical condition first. So for example, medyo ilagay ko lang muna dito. So line by line i-execute natin, ano. So ipapakita ko lang muna sa inyo yung letter X. So i-comment ko lang, kino-comment ko lang 'to na para hindi mag-run. So ang ibibigay sa iyo nung X, lahat lang ng may cancer. Tama. So lahat lang ng may cancer. Paano mo pa aayusin? So pwede ko sabihin ganito. Isosort ko lang yung values. Isosort ko yung values. Medyo mahaba yung query. Isosort ko yung values ng day spent. Tama ba? Malaki, paliit. Tapos, ascending ay false. Ibig sabihin, descending, i-display ko lang yung name, date of admission, kailan lumabas, day spent, medical condition, top 5, head 5. So, ibig sabihin, ang pinakamatagal na hospital is si Christopher Berg, 60 days, meron siyang cancer. Okay, bilangin nyo to, 60 days yan. So, ibig sabihin, sasabihin ko, si Christopher Berg. Okay, tumataas na yung medical bills niya kasi 60 days na siya. Maaaring ito yung tulungan natin. So, ganun yung mga sample na senaryo. Okay? Next. Medyo i-compress ko lang muna, ano. So, ano yung total billing ng patients na inadmit natin as emergency case? Sobrang katabaan na, obesity. Okay? Na lalaki lang. So, iisa pa rin yung step. Gawin mo lang munang isa-isa. I-satisfy mo lang muna yung condition sa taas. So, sabi dyan, ano ibig sabihin? I-group by ko na siya ng admission type. Ibig sabihin, emergency lang. Pero, ang sabi ko dito, admission type lang muna, then i-group ko siya ng medical condition, then i-group ko siya ng gender. Kailangan pare-parehas yan. Naka-group by tayo eh. Then, isasam ko lang yung total billing. Ano yung lalabas dyan? Temporarily. So, ang lalabas dyan na information is ito. Okay? Ang admission type ko is elective. Diba ang sabi ko ang admission type natin na emergency? Although makikita mo na yung result, ito, emergency, then meron akong urgent, ito yung mga cases. Masyado pa rin madami yung data. Ang sabi lang dyan, ang admission type ko lang is emergency. Tapos may medical condition ako na obese. Tapos, ano yung total billing? Meron na akong total billing. Ibig sabihin, i-display ko lang kung ano yung magiging total billing lang. Walang masyadong display. So, lahat ng mail, interesado lang tayo sa mail. Ano? Sir, paano ko pa ipifilter ng gender? Lagyan mo ng dot query pa. Pwede kang mayroong ganito. Y equals X dot query. Gender equals male. Pero hindi ko na siya gagawin na. Kasi kita ko na yung sagot. So, ang sagot dyan, ang total billing ng mga male na certain condition is ito. Naka-exponent na ng 7. Magbilang ka na lang ng 0. So, nagigets? Okay, yan yung total billing ng male na obese na emergency case. Okay, so siguro dalawang query na lang. So, i-comment ko lang. Midterm na to, ano, baka reviewin nyo pa to, okay din naman. Pero wala kang ganyan sa exam. Magsasayang lang kayo ng time. So, ito, medyo, habang dumadami syempre yung condition, dumadami din yung hinihingi sa atin. Okay? So, next. Ano yung total billing amount ng patient na emergency case
na dahil ulit sa obesity, na lalaki din, pero ang insurance provider ay 8 na. Ano? 8 na. Okay? So, isa-isahin mo ulit. Napakadali niyan, basta isa-isahin mo lang. Hindi mo kailangang in one shot is makukuha mo na siya. So, again, gaya nung kanina, iginroup natin, pero meron na akong insurance provider. Okay, gets? Kanina, 3 lang hanggang gender lang. Ngayon, meron na akong insurance provider. So, same query. Tapos, isosort ko lang ng ascending ng false. So, ibig sabihin, emergency, na obese, anong sabi dito? Male? Male, na 8 na, edi ito naman yung sagot. Okay? Lahat ng claims na babayaran ng Aetna na obese na male patient na emergency case is ito yung total billing. Ano ba? PhilHealth. Ano? Gusto kong bayaran yung hospital ng emergency cases lang. Halimbawa, yun lang ang cover natin. So, yun yung ibibigay ko sa kanila. Okay? Next. Siguro last na to. Enough na tayo sa query. Iko-continue lang natin to after ng prelims. Okay? Hindi ko na siya madidiscuss lahat. Pero ang sabi lang dito is, lahat ng inconclusive na lalaki, ages 45 to 50. Pwede kang gumamit ng ganito. Ito lang ibig ko sabihin. Pwede kang gumamit ng dot between, pero hindi sa query side. Sa conditional selection ng data frame. Pwede kang gumamit ng between. Test result, gender, between 50, 45 to 50. Sir, ano ulit yung shape 0? Binibilang ko lang kung ilan yung number ng ano daw. So, kung tatanggalin ko kasi siya, ulit ito yung Y, bibigyan ako ng, alam ko naman yung sagot, 789. So, remember, pag nilalagyan natin ng, nasa na tayo? Ito na yun, kasi binibilang lang naman natin. So, lalagyan ko na lang ng, Hindi, tapos na ba tayo dito? 10. Kahit ako nalilito na. Ito yung number 10, okay? So, lagyan mo lang siya ng shape para hindi i-display lahat. Kung nagbibilang ka lang naman, edi lagyan mo na lang ng shape 0. So, ila ibig sabihin? 789, so same. Kaysa lumabas yung buong data frame, pag hinihingi sa'yo yung number, enough na lagyan mo na lang siya ng shape. Okay? So, hindi ko na to tatapusin, Meron ditong pang 11. Nakikita nyo, habang dumadami yung condition, dumadami din yung code. Okay? Ang strategy is huwag pilitin one line. Para makita nyo yung kung ano nangyayari. Pag query A, ito muna. Pag query B, ito. Query C, yan na may nagpapasahan lang eh. So kung titingnan mo lang yung pattern natin, ito yung A, ipinasa ko lang para sa query na B. So ito yung query B, pinasa ko lang sa C. Ito yung C, pinasa ko dun sa D. Hanggang makuha mo na at the very last. Okay? So yun yung magiging sagot. So hindi ko na to kukumpletuhin, pero ito'y part na ng midterm exam. Yung data extraction. So ito yung mga complicated na query. Dadalawa na pero hindi ko na i-discuss. Okay? So sabi naman dito, before 2022 lang. Ay di, ibig sabihin, less than January 1, 2022. Before daw eh. Nagigets ba? So yan yung mga total ng billing. Okay? So pag marunong kayo ng ganitong data, sabi ko nga, isa na siyang talent ng isang data scientist. The way na mag-extra ka ng information ng mabilisan. Kung crucial talaga siya. So, dito nyo umpisahan yung talent nyo. Kung interesado lang kayo talaga sa data, so kailangan magaling muna kayong mag-extract ng data. Kasi kung hindi nyo kayang i-extract yung data, hindi nyo alam kung alin yung part ng data na kailangan nyo lang i-model. Okay? Ma-appreciate nyo to pag nasa elective to tayo tsaka 3. Babalik sa alaala nyo yung mga sinabi ko. Okay? So, question. So, tatapusin natin dito yung prelim. So, good luck sa HDL nyo. Kung saan man. Hell week daw, pero sanay na kayo sa hell. Almost every day is hell sa engineering.
Physically, mainit. Parang impyerno. Yung subject, parang impyerno din yung mga tinuturo. So, medyo mahirap siya. Pero payo ko lang, third year na kayo, lumagpas na kayo sa kalahati. Lumagpas na kayo sa kalahati. Okay? So, sadly, hindi lahat binibigyan ng opportunity na lumagpas ng third year. Gaya kahapon, may nag-drop na agad ng first year, 5 weeks pa lang. 5 weeks pa lang. Bakit daw? Nahihirapan na daw siya. Parang hindi talaga para sa kanya daw tong engineering. Umalis na. 5 weeks. 5 weeks na evict na. Nag-force eviction, nag-ano siya. Mandatory, ang tawag dito? Hindi mandatory, hindi naman pinilit eh. Parang voluntary eviction na. Okay? So, ibig sabihin, third year na kayo, nandito pa kayo, still going strong. So, ibig sabihin, parang meron na kayong ipagmamalaki ng konti lang. Konting-konti lang, wag mayabang. Hindi pa tapos ang laban. Okay? Kasi ang tunay na laban ay nandito talaga sa third year. Kaya kung mapapansin nyo, ibang stress ng third year. Hindi, hindi lang siya isang SEM, dalawang SEM kayo magte-third year. Sir, how about yung fourth year ng per SEM? Same hell. Kasi may thesis ka na eh. How about sir yung second SEM ng fourth year? Medyo makakaluwag na kayo. Dadalawang subject na lang. Ano na lang, seminar at thesis 2. Design project 2. Ang dami yung time magliwaliw. Pwede kayo magtrabaho. Ay, depende sa'yo. Ako kasi hindi na ako tumambay eh. Pagkakuha ko ng diploma ko, pasa na agad sa 15 company. Kung sino mag-reply, hindi na ako namili. Magiging choosy pa ako. Wala naman ako experience eh. Okay? Kapag walang malamang meron. Depende sa inyo kung gusto nyo lang. Meron yun, meron. May field trip. Okay? Question? Question?